Hi Gemini, welcome to Amihan Tarot. This is a general reading. Pwede kang makarelate, pwedeng hindi. So just take what resonates for you. Ang mga message na ito ay galing sa ating universe para makapagbigay liwanag at peace of mind sa gitna ng mga hamon sa buhay. Paalala lang na ito ay gabay lamang at ikaw pa rin ang masusunod kung paano mo ito i-apply sa iyong sitwasyon. Ang reading na ito ay magmula July 13 to July 19. Sa mga napadaan sa aking channel, please subscribe, like, and comments na din po. So now, let's start, Gemini. So, universe, ano po ang message o mga messages na paparating sa linggong ito para kay Gemini, July 13 to July 19, 2026. Gemini, ang iyong overall energy, the Hangman, Challenge, Six of Cups, Hidden Energy, Ten of Cups, Past Energy, Eight of Swords, Present, the World card, Future, Nine of Pentacles, the Outcome, Ace of Wands, and then ang iyong advice is the Empress. Okay, Gemini, ang iyong overall energy para sa linggong ito ay the Hangman. So, nasa stage ka ng realization o pagmumuni-muni, tinitingnan mo ang mga bagay kung ano ang dapat gawin, ano ang dapat nasusunod na hakbang. Andito yung nagko-contemplate ka. Kaya kung ano man itong energy sa linggo ito, kung meron ka man gagawin o gustong gawin, doon ka sa stage na nakapause ka. Hindi ka muna gumagalaw, pero nag-iisip ka kung ano yung next step or next move na gagawin mo. And then, ang iyong challenge is Six of Cups. Six of Cups is mga bagay o alaala from the past. So, kung ano man ito na mga alaala mo from the past, either ito ay romantic relationship o partnership, pwedeng sa career or business na nangyari in the past, na pwedeng may kinalaman to sa isang community na nag-expect ka ng equal give and take, pero hindi naman nangyayari. So, kahit na gusto mo ng ganong energy, since ito yung challenge mo, yun yung nagpapahirap sa kalooban mo within this week. This week, July 13 to July 19. Gusto mo ng equal give and take, pero may mga tao na sa tingin mo hindi masyado nakikooperate sa'yo. Kaya may pause ka rin ang iyong overall energy. And then, ang iyong hidden energy naman is Ten of Cups. Gusto mo lang ng harmony sa paligid, sa mga taong kasama mo. Kasi gusto mo yung masaya ka lang. Masaya ka nagtatrabaho, masaya ka nakikipag-usap, nakikipag-communicate sa mga taong nasa paligid mo. Kasi ito, ang Six of Cups also is involve yung community o isang grupo na kinabibilangan mo. Pero itong hidden energy mo, yun yung gusto mo, yung very loving, yung happy na energy lang. And then, ang yung past energy o nangyari in the past is Eight of Swords. Marami kang stress, anxiety, na feeling mo hindi ka makamove forward. Feeling mo lagi kang stuck. Marami kang iniisip, maraming gumugulo sa isip mo in the past. Sa anong sitwasyon, hindi pa natin alam kasi kailangan natin i-clarify. And then, the World card. The World card, sabi nila is, ngayong present time na to, gusto mo lang ng may matapos ka. May matapos kang project, o may matapos na kontrata, para makamove forward ka sa susunod mong path na pupuntahan. Kaya nga may contemplation dito. Kasi itong present energy mo is gusto mo ng pagbabago. Pagbabago ng career, kung ano man mga relasyon, meron kang gustong gawin. And then, ang iyong future energy, Nine of Pentacles, financially stable, stability, independent. Gusto mo maging independent ka when it comes to material thing. At yun yung pupuntahan mo kasi yan is in the future. So, let's see. Kasi gusto mo ngayon, present time na magkaroon ng pagbabago. At ito ay regarding sa iyong stability when it comes to material things. Ang outcome is Eight of Wands. Panibago. New beginning. New passionate beginning para sa iyong buhay o sitwasyon na gustong-gusto mong
umpisahan. So, it makes sense kasi Ace of Wands is, ito yung mga opportunity, mga gusto mong gawin sa buhay, yung passion mo, nandoon. Kaya, maganda to dahil yan yung outcome. The Empress, sinasabi ng universe dito is, kasi the Empress is, confident to sa sarili niya. Maraming pwedeng gawin, maraming, very productive na tao. Kasi productivity is ano rin yan. Ibig sabihin ng the Empress is maraming kakayanang gawin. At yun yung advice sa'yo. Kaya ang inaano dito ni universe, kung marami kang gustong gawin at marami kang talent, gawin mo. So now, let's clarify. So, universe, ano po ang mga message na paparating kay Gemini this week, July 13 to July 19? Clarify natin, isang card lang. King of Pentacles, yes. Ang pinag-iisipan mo ngayon is regards to money o material things nga. Kasi King of Pentacles is a provider. Yung may stable na pamumuhay. Maraming kakayanan. Ito yung nagpaplano, nagbibigay, taga-solve ng mga problema. Pero since the Hangman ka, yun yung mga kino-contemplate mo, yung mga stability when it comes to money. Kung paano mo maisa sa katuparan ang maging isang stable na tao para makapag-provide sa mga mahal mo sa buhay. Okay. And then, ang 6 of Cups, yung challenge mo. Pwede rin tong si King of Pentacles kasi is rin to ito yung mga bagay na may kinalaman din sa negosyo. So, kung may pinaplano ka negosyo, mas maganda nga na sa ngayon, pag-isipan mo maigi. Kasi ang pagninegosyo, hindi yan basta-basta. Kailangan kailangan mo kailangan organize ka. At syempre, mamumuhunan ka. So, pag-isipan mo maigi bago mo simulan. And then, 6 of Cups, clarified natin yan. Clarified by 6 of Wands. Oo, tama. Gusto mo na equal give and take, pero nahihirapan ka. Yun yung challenge mo. At ang gusto mo is magtulungan kasi 6 of Wands is victory kung may pagtutulungan. Pero since hindi balance, yun yung nagpapahirap sa'yo. Kaya yun ang nagiging challenge mo. Pero alam mo, Gemini, kung sa tingin mo hindi mo kailangan ng tulong o hindi mo kailangan maging dependent sa isang tao, pwede mo naman gawin mag-isa yan eh. So, wag mong hayaan tong mga ganitong energy kasi magiging hadlang yan o magiging blockage yan para sa gusto mong puntahan. And then, 10 of Cups, the High Priestess. Yeah. Yung energy mo is, alam mo naman sa sarili mo na kung happiness at happiness lang ang gusto mong mangyari sa buhay mo o harmony, kaya mo yon, may kakayanan ka. Kasi High Priestess is ang taong, yes, tahimik, hindi nagsasalita, pero marami siyang alam. So, gawin mo ng kahit mag-isa. Kung sa tingin mo wala kang masyadong maaasahan sa mga tao na kapaligid sa'yo, pwede mong gawin yun maski sa sarili mo. Umpisahan mo. Small step, pero magkakaroon ka ng progreso. Para ma-fulfill mo kung ano yung gusto mong maging sa buhay mo. Maging 10 of Cups, which is very happy na card sa tarot yan. May harmony, may pagbibigayan. And then, 8 of Swords, yung past energy. 3 of Swords, yes. Oh, okay. 3 of Swords is yung na-backstab, na-traidor na energy. Hindi ko makita kasing love story or regarding sa romantic partnership o marriage. But, is still feeling mo talunan ka eh. Feeling mo mag-isa ka.
Feeling mo walang gustong sumuporta sa'yo. So, yan yung ano mo, yung mga energy from the past na gusto mo nang kumuwala, pero hirap ka. And then, itong present energy mo, gusto mo na rin ng pagbabago. Kasi iniisip mo rito kung gusto mo magkaroon ng victory o success, kayang-kaya mo yan sa sarili mo. Dahil ikaw si High Priestess, marami kakayanan. Malakas ang intuition. Kung ano yung nasa isip mong gawin, sundin mo. Kasi yun yung ano niya parang binibigyan ka dito ni universe ng ano ng lakas ng loob, ng lakas ng pag-iisip. Yung intuition mo binibigyan niya na Gemini, ito yung dapat mong gawin. So, siya yung nagpapaano sa'yo, yung pinapalakas niya yung ano mo, yung kutob mo, yung intuition mo. Tinutulungan ka ng universe para makapag-desisyon ka. So, the world card, clarify natin yan. Knight of Wands, yes. Gawin mo raw kung ano yung nararapat mong gawin. Kasi, ikaw mismo sa sarili mo, kayang-kaya mo kahit walang tulong ng iba. Kasi ikaw si Knight of Wands, ang very agresibo na tao, na kung ano yung gusto niyang gawin, kung ano yung gusto niya makuha, kukunin niya. Kung ano yung gusto niyang tahakin, pupuntahan niya. Walang blockage. Kahit pa magkaroon ng problema, magkaroon ng, let's say, ma-delay or pending, hindi yan papayag ng ganun-ganun na lang, na maging isang talunan. No. So, kung ano man tong iniisip mo na next steps or next na cycle, kasi meron ditong completion, yun na yung uumpisahan mo, another cycle of your life, which is regarding sa kaperahan. Kaya nga may kaperahan dito in the immediate future. Clarified natin yan, the Wheel of Fortune. Yes. Ito yung pupunta ka sa ibang direction. Ito yung kaya nga sabi ko, Knight of Wands is walang pakialam yan. Walang obstacle yan. Kasi the Wheel of Fortune is taking a chance sa isang sitwasyon. Magbabaka sakali ka. Whether ano bang puntahan niya, negative or positive, may failure man o success, doon ka pupunta. Hindi mo hahayaang panghinaan ka ng loob. At ito yung ito yung may dalang luck, good luck, na ibibigay sa'yo ng may kapal. Kasi magbabaka sakali ka eh. Hindi mo hayaang ma-stuck ka sa sitwasyon na tapos na. Move forward, Gemini, move forward. Yun yung sinasabi ng universe. Pwede ring pupunta ka sa ibang lugar, ibang direksyon. Maaaring nandirito ka sa Pilipinas, pero yung pupuntahan mo is ibang bansa, mag-a-abroad ka. At doon ka magbabaka sakali. Kasi di ba once na pumunta ka ng ibang bansa, syempre mga ibang tao doon, hindi mo alam kung ano yung uumpisahan mo. Hindi mo alam kung paano ka makikisama. So para sa'yo, sugal yun. Kaya nga taking a chance. Mag-ano ka rito, susubok. Susubok ka ng panibagong journey sa buhay mo. And then, Ace of Wands, ang outcome, 5 of Pentacles. 5 of Pentacles is, yes, panibagong opportunity, new beginning when it comes to opportunity. Huwag mong hayaan na hilahin ka ng mga nangyari sa'yo in the past regarding to money na nakuha sa'yo. Kasi ito is a loss eh. Loss to. Kinuha sa'yo, pwedeng pera, pwedeng bagay. Kaya nga, ang iyong past is my 3 of Swords and 8 of Swords. Yes, meron kang situation dito na not feeling talagang naloko ka. At ayaw mo nang maulit yun. So, kung ayaw mo nang maulit yun, kailangan mo talaga ng new beginning. At ito yung opportunity na binibigay sa'yo ng Panginoon na kailangan mo nang gawin. Para kung ano man itong nawala sa'yo, is mapapalitan ng sobra-sobra pa. Okay. I-clarify naman natin ang the Empress. The Judgment. Yes. Awakening. Sinasabi ng universe is sa'yo na, kasi the judgment is awakening.
Kumbaga, nagising ka na kung anong dapat mong gawin. At dahil sa nagising ka na, o ginising ka na ng universe para sa panibagong yugto ng buhay mo, gawin mo lahat ng kakayanan mo. Maging productive ka. Magsimula ka uli sa umpisa. Gamitin mo yung mga talento mo para makuha mo tong tagumpay, which is 6 of Wands. Diba? Ace of Wands. Wag mong hayaang makawala yan. Kasi ang iyong hidden energy is 10 of Cups. A happy family and then a very harmony na energy. Yan yung gusto mo. Yung magkaroon ka ng stable na meron ka, material things, family, in the future. So, yun. Yun ang iyong focus at iyong dapat gawin. So, ang message from universe kay Gemini. Seahorse, embrace your uniqueness and let your gentle spirit carry you through life's currents. Tama. Yung pagiging unique mo, yung pagiging iba sa lahat, sa mga kasama mo, so, etong sa kinabibilangan mo, sa isang grupo, sa isang community o trabaho na kinabibilangan mo. Kasi may kakaibang talento ka na pwede mong maging puhunan para maging tagumpay. At yun ay wala sa iba. Dahil nga unique ka meron kang kakayanan na hindi kaya ng iba. So, Gemini, ito ang iyong reading. Sana nagustuhan mo at see you ulit sa mga susunod pang reading. Bye!